banta kay VP Sara ngayong Tuesday, at syempre kung hindi niyo napanood, panoorin niyo yung maiksi nating video. Ano, may banta kasi kay VP Sara sa susunod na Martes, itong paparating na Martes. Gigisahin si VP Sara ng bongga-bongga ng isang aklang bulate. Baka ikaw ang magi sa akla. Si Pangulong Duterte may banta rin po, may mga pagbabanta kay Pangulong Duterte. At hindi ito nakakatuwang. Alam ko po, illegal yung ganito eh. Pero, we'll see. Is it really though? Parang illegal itong gagawin nila kay Pangulong Duterte at hindi ko lang alam kung si Pangulong Duterte ay kakagat sa patibong or 'di ba mahuhulog sa patibong ng mga lintik na ito. O nga pala, speaking of patibong ha, bago tayo pumunta kay Pangulong Duterte, allegedly yung KOJC papasukin daw ng mga 3,000 batalyo, 3,000 kapulisan. Mag-ingat po kayo kasi alam nyo, pumunta ako ng KOJC mga ate at kuya, ang ginagawa lang nila, yung mga sasakyan nila nakaharang sa labas. Tapos nilagyan lang nila ng taki, ang ganda-ganda ng KOJC. Kahit yung gate nila, very regal, very elegant. Ang ganda. At hindi yun pag-aari lang ni Pastor Kiboloy, pag-aari yun ng lahat ng mga, 'di ba, ng mga miyembro ng simbahan na 'yan. So parang cooperative of some kind, parang ganon. Pero it's more than that, corporation or whatever. Pero ang mga miyembro ng simbahan na 'yan ang may-ari ng Kingdom of Jesus Christ. May school sila, may bago tayo pumunta kay PRD ha, may university sila sa loob parang law school, 'di ba? Tapos yun yung Kingdom na ang ganda-ganda kapag nasa airport ka, kitang-kita mo mga ate at kuya pag bumababa ka ng eroplano. Kaya hello po sa mga taga Davao, babalik ako dyan! ASAP, ASAP kung may budget. Nabitin Akims, I love Davao. No? Yun lang mahina ang signal ko kasi mumurahin ang cellphone ko. No? Kung siguro mamahalin, baka okay naman. Oh. So, yeah. Doon lang naman siguro yung sa Freedom Park nila or something. Baka sa ibang lugar, syempre city yun, hindi mapapatalo ng signal, di ba? Sa mga internet and whatnot. Oh. Pero babalik at babalik ako dyan sa Davao. Tataba ako ng bonggang-bongga. Namilog ako ng konti, di ba? Alam nyo yan. Charap-charap! Anyway, PRD, ang charap-charap ng pagkain sa inyo. Babalik at babalik talaga ako dyan hanggat hindi ko kayo namimit, mahal na dating Pangulong Duterte. Okay, ano pa bang sasabihin ko? Yun nga po, yung hinarang nila para hindi maakyat siguro at malusob ng mga kapulisan at mga men in uniform, mga nakafatig, mga sundalo at kung sino-sino pa yung mga nandun. Also, yun nga po, yung Waxis Burger, mga tat kuya, kung di nyo napanood yung maigsi kong video, ang Waxis Burger pala ay dating McDo. Inalisan din, parang gano'n, inalisan ng franchise si Pastor Kiboloy kasi nga American company yon at pinag-iinitan nga po ng US si Pastor Kiboloy. So, from that McDonald's na pinatayo ni Pastor Kiboloy doon sa labas ng KOJC, kinonvert niya sa Waxis Burger at pinag-igi nila yung recipe siguro. That's why boom ang Waxis sa Davao. So hindi ko alam kung may iba pa silang franchise pero 'di ba sabi ko nga there's something that rises up ganun or that rise up from 'di ba from kung ano man ang pagwawalang hiya nila kay Pastor Kiboloy, nakaisip sila ng 'di ba magtayo na lang ng sarili nilang fast food chain na patok naman po. Oh, 'yon, oh, 'di ba? Waxis, W 'yun 'di ba? From McDo na letter N to Waxis. Oh, 'di ba? Very brilliant po ang mga taga KOJC. Pero ngayon ayun nga po may banta rin sa inyo, mag-iingat po kayo, sasalakayin daw po kayo. Oy, nga pala, ito lang ang masasabi ko no, coming from syempre marami tayong nakausap sa Davao. Hoy, mga kapulisan, wala kayong makahalughog dyan sa KOJC, wala dyan sa loob si Pastor Kiboloy. Sa tingin nyo, hindi tuso yon, hindi matalino yon, at hindi magagaling? Bago nyo pa pagplanuhang atakihin nyo na nasa malayo na. Hihalughugin nyo man ang buong kapuluan ng Pilipinas, hindi nyo makikita si Pastor Kiboloy. Kahit isang hibla ng buhok. Halughugin nyo ang 7,600 rather. 7,600 islands ng Pilipinas. Wala kayong makikitang Pastor Kiboloy sa lahat ng kapuluan.
Okay, so salamat lang na lang po according sa mga nakausap namin sa Davao, parang pino-protect din ng mga taga Davao si Pastor Quiboloy, so nakakatuwa eh. Alam nila kung nasaan, pero hindi nila dinidisclose, pero wala na yan siya dito, magdusa kayo. Oh, 'di ba? Alam niyo ang feeling ko ang kanilang intensyon ng pagpasok diyan sa KOJC parang tatamnan lang nila 'yan ng mga evidence baka lagyan ng mga 'di ba, ng mga condom, condom? May nakita kasi akong condom. Anyway, hindi ko muna isiwalat kung saan ko nakita yung condom. Oh, malay niyo lagyan ng mga ebidensya, baril, 'di ba? Pampasabog, gano'n, mga improvised explosive device, ganyan. Lagyan ng mga ano pa, mga ano pang pwedeng magamit, tiyabu, droga, palabasing ang KOJC ay ano, pugad ng mga jodik. Kung ano pang itatanim nilang mga satanic paraphernalia, palabasing kulto ang KOJC. Sa tingin ko yan ang purpose kaya nila papasukin yan nga lang at ang mga taga KOJC matatalino binubuhay ang cellphone. O sige, gumawa kayo ng kinemedite, 3,000 kayo, marami rin kami. So, millions naman ng KOJC. So, lahat ng pulis na papasok dyan or kung kayo man mapapasok ng mga ng kasundaluhan at kapulisan, sundan nyo bawat isa at i-video nyo nang hindi makagawa ng katarantaduhan. Diyos ko po, Diyos ko po, ginagawa nyong private eye ang men in uniform, demonyo katmag, demonyo kakuting, demonyo katamba, at ito si PRRD, hindi na si Pastor Quiboloy, gagawan nyo pa ng hindi maganda. O ayan, ang banta kay PRRD, ewan ko kung legal ito mga ate at kuya. O eto, breaking news from the Freeman. Kanina bago tayo mag-start. The House Quad Committee, so 4 na committee, moves to invite former President Rodrigo Duterte to its probe. So ano, itong lower house, kung saan si VP Sara ay ano rin nila, igigisahin din nila. House A, ewan ko, ano ba, house, upper house, lower house. The House Quadcom moves to invite former President Rodrigo Duterte to its probe for after inmate Leopoldo Tan name drops the former president as the person who ordered the killing, iba yung pronunciation, of the 3 Chinese drug lords at the Davao Penal Colony in 2016. May pinatsugi daw si Pangulong Duterte na mga drug lords sa kulungan ng Davao. At isang nakakulong na ang pangalan ay Leopoldo Tan ang titestigo laban kay Pangulong Duterte. Ang alam ko po bawal gumamit ng witness na preso, di ba? Pero ginamit din kasi kay Dilima dati ang kaya siguro madali rin nakalabas si Dilima, no. Ginamit din kay Dilimang ang mga ginamit din sa kanya noon ay mga ano mga preso. Right? Yung mga testigo ng mga Junel, yung mga Junel ba yun? Ewan ko, ay hindi preso yung si Junel. Parang tauhan yun ni Delimo or what. Pero yung sinakulang ko, di ba mga nakakulong, and siguro kaya gumaan ang kaso ni Delima at nagawan, well, kahit siguro mabigat ang kaso niya na involved sa, na nakinabang sa drug money, ang lakas talaga ni Delima sa panahon na yun. Ang lakas din ni Risa, ang lakas din ni Trililig. Dilaw na dilaw, pink na pink ang gobyerno ngayon, hindi lang halata. O sino yung tumistigo ng nakaraan na preso din? Tama, may 'di ba may tumitistigong preso nung nakaraan? Laban nga kanino 'yon? Oh, tapos ngayon ganun ang gagawin kay PRRD. Yung ano yung ano sabi? Ano ba? Someone told me ba 'yon? Someone told me. May ganung linyahan yung ano yung yung kinapulong ba 'yon? Yung drug lord daw di umano? Diyos ko, hindi naman siya eyewitness na drug lord sinapulong or kung sino man yun ang sinabi. I have told, di ba? Yung nakaraan, may witness sila na preso. Tapos ngayon, ang witness sila preso din. Kaya ka nga nakakulong kasi aalisan ka ng napakaraming, di ba? Kaya ka nakakulong para ikay patinuin. Lahat ng nagagawa ng malayang tao, hindi mo magagawa. Parusa yun eh. Bakit ang kalayaang tumistigo ay binibigay din dun sa nakakulong?
Ang testigo kay Pangulong Duterte ay wala namang magandang reputasyon, hindi naman reliable, preso. O, ay malay mo kapalit ng kalayaan niya at pagbawas ng araw ng sentensya sa kanya ay kunwari tumistigo siya. Worse, i-threaten yung isang bilanggo na titigihin namin ang pamilya mo dito sa labas. Kapag hindi ka tumistigo laban kay Duterte, edi no choice yung isa. O ipabobogbog ka namin, ibabartolina, ay mag-iingat ka rin, ha, Leopoldo Tan. Baka matapos kang pakinabangan at kung ikaw man ay may kapalit man itong pagtitestigo mo at kapag wala ka ng pakinabang, gurgur ka rin. Tingnan mo yung kay Percy Lapid, yung pumatay kay Percy Lapid. O, yung nahuli sa lipak, eming nanlaban, yun yung term nanlaban. And then, hindi nanlaban, nagpakategi daw ng sarili, nagpakamatay kasi di ba? Nag-serve ng warrant of arrest yung mga pulis doon sa lipa. Yung tumegi kay Percy Lapid, isa sa tumegi, nagpakamatay. Paano nakapagpakamatay? Anong klaseng pulis yun? Anong klaseng mga pulis na mag-serve ka ng warrant of arrest? Tapos yung bibigyan mo ng arrest warrant, nagpakamatay sa harap mo. Hindi kayo magaling sa ganyan, sa hostage situation? Anong klaseng pulis yan? At wala man lang yung, say, may video man lang sana, nung nakunan, eto, tinututukan niyo yung kanyang, kanyang may bahay, hino-hostage niya. Tapos nung na-conquer na namin siya, nagbaril siya sa sarili niya, nagbaril sa bunganga, sa sentido. Kahit graphic yung ganong video or image, may pakita man lang sanang proof, hindi yung sasabihin ng pulis, nagpakamatay siya eh. Malay nyo, tinegi. Para hindi kumanta. Malay nyo yung tumegi kay Percy Lapid ay, di ba? Naglilinis ng kalat ang mastermind. Mr. Leopoldo Tan, mag-ingat ka. At hindi ka naman reliable eh. I don't know. O, magagamit ang isang bilanggo para si PRRD ipin down. Dudurugin nila ang mga Duterte, no? Kita nyo, private na tao yung asawa ni VP Sara, si Attorney Manscarpio, kinakasuhan din na drug lord, inaakusahang drug lord. Inuubos ang mga Duterte, mga atit kuya. Ano ang gagawin nyo? Hindi ba kayo makikipagkwentuhan sa amin, sa EDSA Friday group, tuwing Biyernes? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.